Sir, ano pong immediate reaction ninyo dito nga po sa dagdag 50 pesos na sweldo sa mga manggagawa po natin? Well, sabi nga namin, basta dumaan sa tamang proseso, meron kami mga miyembro hindi nasisiyahan, pero sabi namin, yan na siguro yung pinakamaganda dahil yan alam natin pinag-isipan, meron tayong representasyon dyan, at yan, from experience, hindi naman nagkakaroon ng mga epekto yung sa wage board pag yan nag-desisyon, hindi naman nagkakaroon ng untoward sa incidents na nagkakaroon ng loss of employment at nagkakaroon ng inflation. At tinitignan din namin, sabi nga, itong taas na to, yung last year sa isang taon, sobra-sobra na sa hinihingi ng Senado yan. 130 na yata yan. The last 2 years, no? Pati ngayon. At ang totoo, ang cost yan, hindi lang naman yung 50 ngayon, hindi lang naman 50 yan eh. Meron plus 30% yan sa mga employers. Dahil tataas sa SSS mo, tataas yung PhilHealth, tataas yung ibang contribution mo sa bonus, sa overtime. Yan yung epekto niyan. Tsaka reality checks lang, dahil marami nagsasabi, barya-barya. Sabi ko nga sa iyo, yung barya-barya na yan, magmula nung mag-umpisa yung regional wage board yan, pinakamababa ang minimum wage natin dito sa region. Ngayon, pinakamataas na tayo rito sa regional. So, yung sa barya-barya na yan, nalampasan na nga yung hinihingi ng Senado noong the other year. At ang reality check talaga riyan na sinasabi nila na napapabayaan ng manggagawa. Alam mo, nasa labor market natin, sa totoo lang, nasa 52 million. Yung involved dyan, nasa 16 million lang. Yan yung mga nasa formal sector. 16 million lang na taon-taon ina-address natin. Yung 84% to 90% ng mga manggagawa, hindi naman covered yan eh. Yan yung taon-taon binibigyan natin yung ina-address natin yung formal sector, yung minimum wage earner. 10% lang ang 52 million yan. 5 million out of every ina-address natin, sinasabi natin manggagawa. Hindi yan ang manggagawa na talagang dapat i-address. Nasa minimum sila small minimum sila ng manggagawa. Sino ba yung ibang manggagawa na taon-taon na argabyado na hindi naman sila better position like the minimum wage earners na sila naman ay talaga mga permanent trabaho niyan, marami riyan, saka may boses sila. Yung mga farmers, mga fisher folks, tricycle drivers, jeepney drivers, mga market vendors, yung mga ambulatory vendors natin yan, lahat yan, yung mga walang trabaho. Yung yan ay nasa Informal. 47 million yan. Paano nang gagawin natin sa mga yan? Lagi silang naiiwanan. Tapos, ang masama pa, out of the 16 million na nasa formal sector, 10% yan, micro-industries. Ang micro-industry sila. Yun yung marami na isang kahigsan po. So, ang nangyayari, ina-address natin sila taon-taon at sinasabi natin manggagawa. Hindi yan ang majority ng manggagawa. Sila ang minority ng manggagawa and better position. Pero akala natin pag pinag-uusapan yung wage na yan, nakikita sa kadalihan ng manggagawa. Hindi. Yan ang reality dyan. Kaya nga sinasabi namin, pagka nililegislate yung wage na yan, sasabihin para sa manggagawa. Hindi. Para sa minority na manggagawa at maapektuhan yung karabihan. Bakit maapektuhan? Kasi kung hindi kaya lalo na yung mga micro, anong gagawin dyan?
pagka nagtaas ka ng sweldo, kasi kung malaki, tataas nila yung presyo nila. Kung hindi nila kaya itaas na yung presyo, magbabawas ang tao. Paano na yung farmers? Dadami ba ang ani niya dahil nagtaas tayo ng wage? Yung Peter na, dadami ba ang huli niya? Magkano average earning ng farmers natin ngayon? Ang huli ko nakita dato, parang 300 pesos lang. Dadagdagan doon iba, tataas ang presyo. Kaya nga, yes, sa wage board, kahit paano, nakakalibrate nila. Taon-taon, inaano nila. Hanggang malampasan na nga natin yung pinakamababa tayo dati wage. Nalampasan na natin, pinakamataas tayo yun. Hanggang sa yung hinihingi ng Senado noon, nalampasan na rin natin. At yan namang gobyerno natin, sinabi naman, maliwanag naman yung message ni Presidente noong nakaraan taon, nung hinihiling ng Senado na ipasa yung 100 pesos. No? Ngayon, request sila bago mag-eleksyon, di-request nila yung i-certify na urgent yung 200 pesos. Anong gawa ni Presidente? Di ba pupunta siya sa Labor Day celebration? Bago mag-eleksyon to, sinabi na niya, i-convene na yung wage board, pag-usapan na yan. Kaya naman nag-convene. At dapat siya nagkukumbine. Ngayon lang Mayo Pero nag-convene na sila, nag-convene sila, nakagawa na sila ng decision, aabot na sa anniversary na, kung hindi ako nagkakamali, July 17 yata yung effectivity ng last increase sa 45 pesos. No? Aabot doon. So, itong dalawang taon na ito, 95 na yan. Pero pa yung nakaraang taon na 35 yata o 30 pesos. So, yun ang sinasabi namin. Reality check. At kung iba naman yung meron pa nga nag-file ng 1,200 a day. No? At akala nila, total, para makita lang ng mga miyembro nila na katrabaho sila. Ang problema, yung mga investors abroad, natatakot sa atin sa mga ganyan. Mag-i-invest nga naman dito, bigla na lang magpapakikialam yung Kongreso, papasa ng minimum wage. Patay lahat yung computation mo. Kaya ngayon, ang nangyayari, bukod sa lahat ng problema natin, marami na tayo mga problema, dadagdagan pa ng mga ganyan, lalo na kulelat na tayo sa investment. Nung araw, sinasabi natin, ako, mababa ang sweldo sa Pilipinas, nagkakagulo yung mga investors dito. Ngayon, yes po. So, ano nangyayari? Sir Sergio, Natatakot sila sa atin.